At ito yung dapat nilang maintindihan. First time in the history of this country na ang isang taong tamakbong presidente na nanalo ay nakakuha ng 31 million vote. First time. At yung defeated presidentiable na nakakuha ng 14 million na napakalayo ng agwat, it is more than 50%, ay pagpapakita na ang Diyos ay may gawa ng 31 million na yan. I challenge the church, yung mga political analysts, yung mga political parties, I challenge everybody, not in a debate or in any argument, but to understand what I'm saying. Tingnan niyo ang history ng election sa bansang ito. Hindi siya nangyari kahit minsan. At hindi po pwede ang 31 million ay bumoto kay President Bongbong Marcos Jr. maliban ng Diyos ang may gawa. Idagdag pa na bago po siya manalo ay marami siyang disqualification cases. Alam ba ninyo na baliwala ang lahat ng kanyang campaign rally sa loob ng 6 na buwan mula January hanggang May 8 kung siya po ay na-disqualified? It's useless. Lahat po yun ay baliwala. Ang daming petition. Hindi pa tapos yung isang i-resolve ng COMELEC, meron na naman. Meron na naman, meron na naman. Anong sabi ko sa mga kausap ko? Kaya 1,000 disqualification cases yan, narinig ko tinig ng Diyos, si Bongbong Marcos ang susunod na presidente ng Pilipinas. Kaya nung dinismiss yung disqualification cases na yan, ang sabi ko, tapos na eleksyon. Now, ano ang reason ba't ko ito kinakwento sa inyo? Isa lang ang dahilan, oras na ng Pilipinas. Ano man ang sabihin ng so-called health expert ng bansang ito at buong mundo, sila lang yun. Ano man ang sabihin ng mga international community patungkol sa economy ng Pilipinas at nagre-rate ng level ng ating pong economy, ng ating GDP, sila lang yun. Huwag nating kakalimutan, pag ang Diyos nagsalita, final na yun. Ang Pilipinas ay nagsimula na maranasan ang kamay ng Diyos. At yun ang sagot sa 37 taon kong pananalangin at pag-aayuno para sa bansang ito. Kasama ng buong ministeryong ito. Dahil ako'y naligtas at kinausap ako Lord ng 4 na oras noong June 1988, hindi niya lang sinabi sa akin ang mandato, ang paghahirang ko, pinag-usapan namin ang kaligtasan ng bansang to. It's a long years, but I learned to wait. Sapagat alam ko, ang lahat ng propesiya ay may panahon ng kaganapan. At yun ang reason kung bakit kahit minsan na hindi natin binitiwan ang magdeklara patungkol sa bansang ito. At magmula nandoon tayo sa Maya hanggang Sinima, saan pa tayo umikot hanggang dito, itong plug na ito ay hindi napahinga. At sinabi ko sa inyo last year pa, pag dumating ang 2022, nagsimula na ang season, ang era ng Holy Spirit invasion.
At kayong saksi, sinabi ko last year, mula January, pataas, buwan-buwan, maya't maya, dadalawin tayo ng Diyos. Yung pagdalaw na naranasan natin noong nakalipas na taon ay napakaliit sa pagdalaw na gagawin niya ngayon. The world will now see the real Philippines born from the heart of God. President-elect Ferdinand Marcos Jr. will become one of the greatest president of this nation.